Hi there, this is Chingitan, also known as Mr. Chink Positive. Ang pag-uusapan po natin are the 8 effective ways to save money. Ano ba yung 8 epektibong pamamaraan para tayo ay makapag-ipon? Pero bago natin pag-usapan yan, don't forget to subscribe at my YouTube channel. Pag nakaklik po kayo na subscribe, don't forget to click the bell button. Pag may bago tayong video, manonotify po kayo agad. Yes, ang pag-uusapan po natin ngayon is all about pag-iipon. Yes, alam mo lahat ng mga tao siguro gusto makaipon. Pero one of the major challenges of most people is, Chinky, yung parating tanong sa akin, ang hirap talaga mag-ipon. Parating ang binibiro, bakit kaya mas madali pang mag-ipon ng bilbil kaysa pera? Kung ang bilbil lang ay pwedeng gamiting pera at gawing pera, ay bilyonaryo na po talaga tayong lahat. Meron tayo noon, di ba? Pero alam mo, hindi naman lingid sa ating kaalaman. The reason why most people are having a hard time saving money is because yun nga, may marami silang mga reasons, dahilan, kulang daw ang income, or if not naman, probably mataas daw ang bilihin, maliit ang sweldo, or if not naman, maraming responsibilidad. You can tell me whatever reason you want. However, this is one thing I've learned in life. Kung gusto po gagawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Para sa mga tao namang gustong gumawa ng paraan, again, isi-share ko na po sa inyo 8 effective ways to save money. Huwag na natin patagalin. Let's go to number 1. Number 1 po is be mindful. When you talk about be mindful, kailangan maging conscious po kayo. Diba? You need to create a spending plan. Yes, I will repeat. Create a spending plan. Kailangan po, planado rin po ang paggastos po natin ng pera. Kasi pag hindi po natin planado ang paggastos po ng pera, chances are mapapariwara tayo. Yung mag-overspend ba tayo? At pag nag-overspend po tayo ng pera, ay nako, ano mangyayari? Masisira po talaga ang budget po natin. Lalo na para sa mga taong gustong yumaman. Kung gusto mo talagang yumaman at gusto mo talagang makaipon, there's a saying that goes, if you cannot measure it, you cannot count it. Okay? If you cannot measure it, you cannot count it. Kung hindi mo kaya talagang masukat, di ba? Kung magkano kinikita mo, magkano ginagastos mo, hindi mo talaga mabibilang talaga kung magkano talaga ang pera mo. Kaya nga parati ang tanong mo na lang, at the end of the year ay ito, saan napunta ang kinita ko? Because you are not mindful. You did not create a plan. You don't measure it, and you cannot count it. That's number 1. Kailangan maging conscious po tayo. Ilista po natin ang ating spending. Number 2. Ang practical tip ko po sa inyo in order for you to be able to save money, effective way po, is what? Stop spending on small stuff. Kailangan po, tigil na po natin yung pagbibili natin ng mga maliliit na bagay. Umpisahan muna natin sa mga chichirya. Yung mga pa-20-20, etneb-edneb, diba? Ta-50, diba? Pa-merienda, diba? Pabili-bili tayo ng mga chichirya, mga fishball, diba? Yung mga maliliit na mga bagay na yan. Imagine mo kung mag-merienda ka lang at 50 pesos. 50 pesos times mo na ang 30 days, that's at 1,500 pesos per month times 12 months, that's 18,000 pesos a year. 18,000. So alam nyo kung mapapansin nyo talaga, ang nakakapatay talaga sa gastusin talaga natin kung bakit di tayo nakakaipon talaga, hindi yung mga malaking pinabayaran po natin na upa, kuryente, matrikula, diba? Ang mga maliliit po na binibili po natin, yan po talaga nakakapatay. Yan talaga nakakabutas ng ating bulsa when you buy the small stuff. Let's go to number 3. Third effective way in order for you to save money is what? Bring your own meal. Diba? Mga friendship, lalo kung ikaw ay pumapasok sa school o ikaw ay nag-o-opisina, do not be embarrassed to bring baon. Magbaon ka, friend. Naman. Grabe naman. Diba? Kasi, alam mo, pag nagbaon ka talaga, malaki talaga matitipid mo. Pag mag-i-eat out ka, eat out a normal meal. Nasa 100 pesos yan. Lagyan mo sa 100. Budgeted pa yun. Sa 100 ulit, again, times mo ng 20 days, that's around kung 5 araw, that's 2,000 times 12 months, that's 24,000 pesos a year. So, hindi mo naman malayan talaga na malaking factor din po yung pagkain. Wala pa rin ulit yung merienda na pinag-uusapan po natin. Pero kung ikaw ay nagbaon, di ba? Baon ka. Di ba? Ng ulam. Di ba? Kung gusto mo, paano kung di na malamig yung ulam ko? Di simple. Bumili ka na ng kanin sa kantin. Yung kanin siguro sa kantin, 10 o 15 o 20. Mainit-init pa. Pag sinama mo sa ulam, mainit na po yan. Ito lang po
Diretsahan na lang tayo. Anyway, tayo lang naman dalawa nag-uusap dito. Alam mo, may mga iba't ayaw magbaon kasi nahiya, nadyajahe. Parang akong bata na nagbabaon. Okay lang. Okay lang na magbaon ka. Pero meron ka namang ipon. Kesa yung mga taong na hindi nagbabaon, di ba? Wala namang ipon. So, don't ever think na you are out. Don't think na baduy ka. It's okay. Fourth tip na po. Fourth effective ways in order for you to save money is what? Learn how to bargain. Yes. In other words, huwag kang mahiyang tanong. Hindi. Huwag kang mahiyang tumawad, mga friendship. Huwag kang mahiyang tumawad. Ayun, yan ang minsan tayo mga Pinoy talaga, no? Minsan talaga jajajahe ba tayo na magtanong o let's say magtumawad. Ay, nakakahiya naman. Alam mo, walang masama na tumawad. O mahirap tumawad sa mga department store, di ka na talaga makatawad. Pero yung mga tiyangge, or if not naman, yung mga maliliit na mga stores, di ba? If you can get a bargain, why not? Okay? Pero ilagay rin po natin yung pagtatawad po natin sa tamang lugar. Kung meron naman tayong nakikita talagang let's say, may matanda na, di ba? Bata pa na nagtatrabaho. Huwag na natin tawaran pa, di ba? Tulong na lang po natin. Pero kung alam mo naman, di ba, medyo mataas ang presyo na hindi naman tama, matuto kang tumawad. Kasi yung mga tawad-tawad na yan, ang laki yan. Malaki rin ang masasave po rin natin. Let's go to number 5. Tip number 5 po. In order for you to save more money para maging epektibo, I highly recommend you to do this. Consider this. Buy generic, not only branded. Uulitin ko, buy generic, not only branded. Minsan kasi, nabebentahan talaga tayo to the idea, mas maganda ang branded, mas matibay ang branded. Diba? Mas tatagal ang branded. Ito lang tanong ko sa iyo. Ito lang tanong. Walang masama na bumili ng branded pag ito ay bibili mo ng cash. Okay? Pero, pag hindi mo kayang bili ng cash, tapos bibili ka pa ng branded, naku, may problema ka. At ito lang, heart to heart lang to. Tapatan tayo. Bakit mo talaga gusto bumili ng branded? Bakit? Dahil ba talagang mas matibay? It will last longer? Or kasi gusto mo pakita sa tao na kaya mo bumili ng branded? Yun. Again, I'm not judging you. I hope you understand. There's nothing wrong, again, for people to buy branded if you can afford it. Diba? Pero I personally prefer, but you don't have to follow me. I don't buy branded stuff. Because for me, I use things for function, not for fashion. I don't mind what other people say if I don't wear a branded watch, if I don't wear branded shoes, if I don't wear branded clothes. Why? Because my mom told me that I'm the brand. Oh, diba? Talagang ibang klase. Hindi, sa totoo lang. Walang masama ulit na bumili ng brand kung kaya mo. Pero pagka gusto mo talaga makaipon, generic. Diba? Let's go to number 6. 6 effective way in order for you to save money is what? Isa pa. Buy pre-loved products. When you talk about pre-loved products, pinaganda lang po natin. Ang ibig sabihin po niyan, second hand. Ika nga, bumili ka, walang masama. Pag bumili ka ng second hand na produkto, di ba, as long as alam mo naman na inalagaan naman ng una, o alam mo naman na isang beses lang nagamit, or alam mo naman talagang maraming talaga yung tao, dinidispose lang talaga. So, in other words, kahihiya mo kung bumibili ka ng UK, di ba? Galing sa UK. United Kingdom? Hindi. UK. Walang masama. Di ba? Alam ba ng tao, pag ikaw ay bumili ng ukay-ukay or second hand, alam ba niya na talagang second hand na yan? Di ba? Ako yan, para sa mga taong na gusto bumili ng sasakyan, ha? If given a choice to buy a brand new car and a pre-loved car, or let's say a second-hand car, if you cannot afford to buy a car in cash, dahil wala kang cash to buy a brand new car, consider to buy a pre-loved car in cash. Why? Kasi wala kang problema. Di ba? Ayun na naman po tayo. Eto na naman. Ano sabihin ng friends ko? Ano sabihin ng kamag-anak? Ayan na naman. Bakit mo binibili yung produkto? Ba't mo binibili yung sasakyan na gusto mo brand new para pakita mo na kaya mo? Diba? Tapos uutangin mo. Tapos mahirapan ka. Tapos na-stress ka na magbayad. Tapos hindi mo na kaya magbayad. Ano mangyayari? Diba? Mariremata yung sasakyan. So in other words, again, walang problema na bumili
as long as kaya. Pero pag hindi kaya, buy pre-love. Let's go to number 7. 7 effective ways in order for you to save money is what? Open a bank account. Yes. Alam mo, napaka-effective way po nun. Bakit po? Kasi pag na-open ka ng bank account, nilagay mo yung pera mo na walang ATM, please lang, hopefully kung walang ATM, tanggalin mo yung ATM or ibaon mo sa lupa yung ATM. Make sure mga 10 feet deep. Para, kasi pag hindi mo hawak lahat ng cash, you cannot spend the money that you do not have. So, that's another tip. As you open a bank account, put your money there, hindi dapat easily reach. Diba? Wala siyang ATM. Diba? Itago mo yung ATM para may disiplina. Para makakapag-ipon ka talaga. At saka inspirational yan, ha? Lalo na pag ikaw tinitingnan mo yung bank account mo, nagde-deposit ka, dumadami po yung income mo, dumadami yung savings mo. Diba? Nakaka-inspire yan. And number 8, effective way in order for you to ipon pa more at maging talagang magkaroon ka talaga ng effective and talagang successful ways of savings. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.